Magandang araw mga kaibigan. Ako si #WalkWithLan, ang inyong gabay sa mga usaping may puso, prinsipyo at tapang. Ngayon, pag-usapan natin ang isang balitang nagpapainit sa politika ng Pilipinas, ang pagbabalik ng dalawang veterano ng Senado, sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan, sa ilalim ng pamumuno ni Senadora Risa Hontiveros. At hindi lang yan, mga kababayan, ang Akbayan Party List na nangunguna sa laban para sa karapatan at katarungan ay muling nakaupo sa Kongreso. Pero ano nga bang ibig sabihin nito para sa ating bayan? Isang simpleng comeback lang ba o isang revolusyong pampulitika? Tara, sumisid tayo sa kwento at samahan niyo ako sa susunod na ilang mga minuto ng katotohanan, talino at konting katatawanan. Pero bago tayo magsimula, mga kaibigan, i-hit nyo na yung subscribe button, i-like ang video at i-comment ang inyong salubin sa ibaba. At kung, at kung gusto niyo suportahan ang aming misyon na maghatid ng lalim at linaw sa bawat balita, magpadala kayo ng super thanks at mag-member na rin kayo. Ang bawat piso, malaking tulong para ipagpatuloy natin ang laban para sa katotohanan. Game na, let's dive in. Hey. May nanalo daw. No? Breaking news, may nagpadala. May nanalo daw na mayor dyan sa Arayat, Pampanga, si Jeffrey Luris. Ha? Una sa ating agenda, ang makapangyarihang comeback ni Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Ayon sa partial at unofficial na resulta ng COMELEC, si Bam ay pumangalawa sa Magic 12 na may 19.8 milyong boto, habang si Kiko naman ay pumanglima na may 14.5 milyong boto. Pero mga kaibigan, hindi ito basta-basta comeback. Parang pelikulang Hollywood. Pero mas maganda ang script dahil totoong buhay ang laban nila. Si Bam Aquino, ang batang senador na kilala sa kanyang laban para sa edukasyon at kabataan, at si Kiko Pangilinan, ang abogado ng magsasaka at tagapagtaguyod ng seguridad at pagkain, para parehong naharap sa mabigat na pagsubok sa mga nakaraang eleksyon. Noong 2022, si Kiko ay tumakbo bilang vice presidente kasama si Leni Robredo, pero natalo siya kay Sara Duterte. Si Bam naman noong 2019 ay hindi na nakapasok sa Magic 12. Pero tulad ng isang phoenix, mga kababayan, bumangon sila mula sa abo. At ngayon, sila ay muling nakaupo sa Senado, handang-handa na para sa 20th Congress. Ang kanilang kampanya na tinawag na mga kaibigan ay isang patunay na ang tunay na oposisyon ay hindi lamang tungkol sa pagkontra, kundi tungkol sa pagkakaisa para sa layuning mas malaki kaysa sa sarili. Si Senadora Risa Hontiveros mismo ang nagsilbing campaign manager nila. At kung iisipin natin, parang superhero team up ito, di ba? Si Risa ang Wonder Woman ng Senado, si Bam ang Captain ng Edukasyon, at si Kiko ang Farmer's Avenger. Pero seryoso na mga kaibigan, ang pagbabalik nila ay hindi lamang tungkol sa kanila. Ito'y tungkol sa pagpapalakas ng boses ng oposisyon sa isang Senado na sa nakalipas na mga taon ay halos naging one-man show ni Risa Hontiveros. Kaya naman ang tanong ko sa inyo, ano may dudulot ng Kibam sa 20th Congress? Abangan natin. Kung may isang senador na naging simbolo ng tapat at prinsipyo sa nakalipas na mga taon, iyon ay walang iba kundi si Risa Hontiveros. Bilang tanging miyembro ng oposisyon sa 19th Congress, si Risa ay parang Lone Ranger ng Senado, mag-isa pero palaban. Mula sa kanyang mga investigasyon sa Philippine Offshore Gaming Operators, POGO, hanggang sa kanyang laban para sa SOGI Equity Bill, si Risa naging boses ng mga hinintay natin. Kung may action figure si Risa, sigurado akong may kasamang mini microphone para sa mga talumpati at isang gable para sa investigasyon. Pero seryoso mga kaibigan, si Risa ay hindi lamang isang senador. Siya ang unang sosyalistang babaeng senador sa Pilipinas, isang aktivista at isang ina na patuloy na lumalaban para sa katarungan. At ngayon, sa pagbabalik ni Bam at Kiko, sinabi ni Risa, lumalakas na ang totoong oposisyon. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng totoong oposisyon? Excuse me po. Ang totoong oposisyon ay hindi lamang tungkol sa pagsalungat sa administrasyon.
Ito'y tungkol sa pagbibigay ng alternatibong pananaw, isang plano na may puso at lohika. Halimbawa, si Risa ay nanguna sa pagsusuri sa POGOS na nagresulta sa pagbabawal nito ni Pangulong Marcos. Kung gagayahin ni Kiko ang modelong ito sa rice cartels at si Bam naman sa edukasyon, maaari natin makita ang isang Senado na hindi lamang tumutugon sa krisis, kundi nagtatakda ng direksyon para sa bayan. Parang si Sherlock Holmes, no? Si Risa. Pero sa halip na pipe, microphone at gamit at ngayon, may mga bagong Watson siya sa katauhan ni na Bam at Kiko. Pero ang tanong, kaya ba nilang labanan ang mayorya ng politika, ang mga malalaking interes na nagpapabigat sa buhay ng Pilipino? Hindi lang sa Senado lumalakas ang oposisyon sa Kongreso. Ang Akbayan Party List ay muling nanguna sa party list race at kasama nila ang mamamayang liberal na pinangungunahan ni dating Senador Leila de Lima. Ang tagumpay ng dalawang party list na ito ay isang malaking hakbang para sa demokratikong oposisyon, lalo na sa isang panahon kung saan ang mga botante ay hinintay ang mga tunay na lingkod bayan. Ang akbayan na pinamumunuan ni Risa Hontiveros bilang chairperson ay hindi lamang isang party list. Ito ay isang kilusan na nagsusulong ng mga progresibong reforma mula pa noong 1998. At ngayon, sa pamumuno ni Chel Jokdo bilang nominado, ang akbayan ay handang-handa para sa 20th Congress. At si Leila de Lima, mga kaibigan, ang babaeng ito ay parang phoenix din. Mula sa pagkakakulong hanggang sa muling pag-alsa bilang boses ng mamamayang liberal. Kung ito'y hindi kwento ng katatagan, ewan ko na lang. Isang kwento ng tapang ang naging laban ni Leila de Lima. Bilang kritiko ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, siya hinintay ng mga paratang at ikinulong. Pero noong 2024, siya ay napalaya at ngayon, siya ay muling nakaupo sa Kongreso. Ang kwento ni Leila ay hindi lamang tungkol sa kanya, kundi tungkol sa bawat Pilipinong naniniwala sa katarungan. At kasama ang akbayan, ang mamamayang liberal ay magiging kasangga sa laban para sa karapatang pantao at mabuting pamamahala. Parang si Leila, no? Organa si Leila, lumalaban sa empire ng kasinungalingan at ang akbayan sila ang Rebel Alliance ng party list race. Pero seryoso mga kaibigan, ang tagumpay ng dalawang grupong ito ay patunay na ang mga botante ay naghihintay ng tunay na pagbabago. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malaking larawan. Ang 2025 midterm elections ay hindi lamang tungkol sa Senado o party list. Ito ay isang referendum sa hinintay ng mga Pilipino. Isang pamahalaang may puso, prinsipyo at tapang. At sa gitna ng labanang Marcos Duterte, ang tagumpay ng oposisyon ay isang senyales na ang mga botante ay handang-handa na para sa alternatibo. Ang administrasyon ni Pangulong Marcos ay naglunsad ng alyansa para sa bagong Pilipinas, habang ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte ay sumuporta sa Duterte. Pero ang oposisyon sa ilalim ng KIBAM at Akbayan ay nagbigay ng alternatibong pananaw. Isang pamahalaan na hindi lamang nangangako, kundi nagdi-deliver. Halimbawa, si Kiko Pangilinan ay nangako ng mas malaking pondo para sa agrikultura at isang national feeding program para sa mga bata. Si Bam Aquino naman ay nagtutulak para sa edukasyon at kabataan. At si Risa, siya ang nagbibigay ng inspirasyon sa kanilang lahat. Pero hindi natin dapat kalimutan ang mga tunay na nanalo sa eleksyong ito. Ayon kay Senador Joel Villanueva, ang mga guro, pulis, sundalo, COMELEC at ang mga voluntaryo ang mga bayani ng 2025 midterm elections. Kaya't talagang mga kaibigan, kaya't i-like, i-subscribe at i-comment ang inyong saloobin. At kung nararamdaman nyo ang mahalaga ng aming pagsisikap, magpadala ng super thanks para suportahan ang aming laban para sa katotohanan. Salamat at hanggang sa susunod na video. Lumalakas ang... Ayan po maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.